Mga isda pa oh. Maglalagay ko basura ang mga kapinsan. Since asing ko na, mag-screen record ko kay klase na ba na mo. Ha? Wala yung yata yung siguro. Ayaw. Ito na nag-aral na ko. Wala pa si Haring Venus. Ay, dili. Si Queen Venus. Reina. Wala pa. May paking oras. Time check is 5:04 p.m. Today is October 13, 2021. Subject naman karon is purposive communication. Wednesday na may klase, 5 p.m. Dali lang ha. Grade 19. Anak ko sa kwarto.
22. Okay. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon, Jen. Quarter after this. When love is new and old. Malipay ang speaker, ah. Pero anak ng youth. Kailan na? O, nagsugod bitaw. Okay, so, ano oras na? At sa mula platon sila kadali kay by the way, we can start naman immediately because there are at least 10 examples that I have posted in your LMS exercises on sentences rather, no, for you to practice how to transform active voice sentences to passive and vice versa at the same time. So, by the way, this is not a recorded exercises or test. This is just a practice so that you can assess yourselves kung ano yung medyo mahirap sa inyo. Kasi by assessing, by practicing, you can consider those things that you need to be reminded of when you are transforming one sentence to another. 27 na ta. Sugod na lang siguro ta. Okay. Apa ba? So, good afternoon once again. No? Good afternoon, everyone. Okay. Kinsa pwede suyo nato for a prayer para mag-ampo lang. Na? Okay, so everyone, let's put ourselves in the presence of God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Heavenly Father, we are always grateful for the gift of life and the another day that you are giving us today. Give us enough understanding and comprehension so that we can comprehend and participate well in the topic that we are about to discuss. Thank you for all the gifts of free nature that are providing us always and keeping us safe. This all we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Okay. So, another good afternoon kasi nakita na po ta. So, by the way, I have posted in your LMS, nakita niyo diha, voice, pero nakalagay voice
practice or exercises lang. Exercises. So, I posted this sample exercises or sentences for you to practice transforming passive into active and vice versa. So para you can realize what certain portion of the process that medyo mahirap at medyo kailangan pa natin ng practice at saka so that you can be reminded of the requirements of transformation of sentences. So we have in number 1, I hope na nabasa niyo ganiha. Nakabasa ba mo? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nabasa na mo, sir. Okay lang, don't get pressured because this is not a test. No? This is not also an oral recitation. Ang ako lang diri is para ma-practice ninyo. Kaya kung di mo mag-practice, manggod, you cannot identify which part ang medyo hindi pa masyadong klaro. So, by practicing, yan na mo makabalo nga, ay, kailangan ko pala to be reminded of the formula that we discussed last time. So, ang number 1 dito, studies, isa-isahin natin ha, studies have been done by researchers to explore mystery. Okay. By the way, after this topic sa voice, active passive, I'll be discussing a bit, just an orientation of how to prepare a research paper. Hindi talaga siya research na topic, ha? But bali orientation lang kung paano ba gagawa ng isang research and the purpose of having a research. Para at least when you will be in your other subjects na requiring you to have or to write a research paper, alam niyo na kung paano. Okay? And then the next after the just a brief orientation about preparing a research paper, we will be discussing also about forms of paragraphs. Hindi siya forms of paragraphs na basic tulad ng elementary at saka high school ninyo, pero how to compose a paragraph na kung saan you are going to identify the tinatawag nating topic sentence. And then you are going to eliminate sentences which are not or less relevant to the rest of the sentences. So, wag mag-alala because this is fun. This is a lot of fun exercises. Hindi siya mahirap. Okay? So, ay lang ka problema. Okay, sentence number 1, studies have been done by researchers to explore mystery. What is the first thing that you are going to do is to identify first the sentence. Ano siya? Active siya or passive? Once again, I want you to be reminded of the active na form. Ano nga yung active? Ang sa active lang naman is doer plus verb plus receiver. Ano lang, di ba? Ang sa passive naman, ano yung sa passive natin? Receiver plus verb be Past participle. plus participle plus doer. Yan lang. Ha? So again, yung hindi masyadong nakaabot sa discussion natin about properties of verb, which is, ang voice is one of the properties ng verb kasi. No? Iba din yung number, singular, plural, iba din yung tinatawag nating tenses. Yun ba ang tinatawag natin present tense, past tense, past participle, or the progressive tense. So lahat ng yan ay may practical purpose. Bakit natin pinag-uusapan ang construction ng sentence? Hindi ito pagandahan na mag-English. Kung hindi, pinag-uusapan natin kung ano yung tama, okay, na construction. Okay, try to ask question, ha? Or you may participate in the reconstruction of or transformation of the sentence that I have posted in your LMS. Okay. Mars, sakadali.
Ay, si Edita. Kahit kita mo ninyo namin mo. Kahit ako mo. Pakimute muna, pakimute. Pag-drawing, sila kahit kayo. Okay na? Yes! Okay. Si Miss Marces yata, pakimute muna. Okay na. So, number 1. Ito yung paano mo malalaman na active yan? Kasi nauuna ang tinatawag nating doer. Okay? You can see the doer usually the one. Bakit siya tinawag na doer actually? Doer meaning you trying to tulad nito. What is our action here? Have been done. Have been done. Have been done. Yan ang aksyon. Okay? Para makita nyo ang doer, titingnan nyo muna ang aksyon. So, unang-una, ano ang aksyon dyan? Have been done. Okay. Sino ang gumagawa? Sino ang nakagawa daw? Sino ang nag-have been done? Ang mga researcher. very good. Researchers, Okay, sir. ang mga researchers. Again, alam ko yung iba na intindihan na, no? Pero for the sake of those na, kasi marami kayo, so medyo, we are also considering na may mga time sa inyong senior high school na hindi masyadong binigyan ng emphasis about voice. So, alam niyo kung bago pa kasi ang voice sa inyo na topic, medyo mahirap siya. Okay, have been done. Okay, first thing that you are going to do is identify the sentence whether it is active or passive. Next, paano mo siya ma-identify na active siya or passive siya? Titingnan mo muna ang action. So sa number 1 na given sentence, ang action dyan is have been done. Mayroong may nagawa, mayroong ginawa. Sino ang mayroong ginawa? Ang mga researchers. Okay. So therefore, ang researchers pala ang siyang gumagawa ng aksyon. So siya ang tinatawag nating doer. Okay. So, based sa atong formulary, asa siya nabilong karon? Passive. Sa passive. Ingon na lang kasimple, no? Ayaw i-complicate nyo muna-una, ha? Kasi baka sabihin nyo, kadami kasing i-consider, sir, yes, kadami. Pero, just take it lightly para na hindi kayo mahirapan. Kasi pag isipin mo na mahirap, mas lalong hindi natin naintindihan. Okay. Once again, if you are given, if the sentence is given, and then you are asked to identify whether it is active or passive, doon kayo mauna sa aksyon. Have been done. So, sino ang nag-have been done? Ang researchers. So, ang researchers na siyang gumagawa ng aksyon is what we call doer. Okay. Since the doer ay dito sa dulo pala banda, kasi ito, wala naman ito, no? Mga parenthetical expressions na lang sila, mga kinabit na lang na bahagi ng sentence. Okay. Since ang researchers ay nasa dulo, therefore, passive siya. Okay? Mas madali kasi ang passive i-transform into active. Ang active, ang medyo mahirap i-transform into passive kasi marami siyang pagdadaanan na iisipin mo pa kung anong susunod. Okay. Pag i-transform natin itong number 1 into active, just use the formula that we made. So we have here, doer plus verb plus receiver. Okay. So ano ngayon ang forma niya? Unahin mo na daw ang doer. The researchers. Okay. Researchers or the researchers, pwede na yung mga article, no? Pwede lagyan ng article, pwede din i-omit. Okay. Researchers, tapos sunod, verb. Verb. Ito naman ang doer. Sunod, verb. Anong verb dyan? Have been done. So, wala.
Ano yan? Sinong nasagot kanina? Sinong nasagot ng habdan? Sige na, tama to. Naunsa. Okay. Kuhaon lang ni Kuhaon lang ni kay mauman ni ang inyong verb be. Okay? So wala naman tay verb be. So have done. Anong ginawa nila? Yun ang tinatawag nating receiver. Kasi ang nagawa, yun ang doer. Ang ginawa, yun ang receiver. Okay. Anong ginawa nila? Ang studies. Tapos, kani siya, isumpay na lang ni. To explore. Okay, so wala kayo na siya ikuan diha. No, wait. Explore mystery. Tama. Right. Kasi tama. Ako, sir. Tama ka, Ben? Si sir. Okay. Dili man. Naiusahay, magsipyan ta usahay diri lang man sa verb, no? Okay. So, basta timan-an ninyo ang madali i-transform sa active kasi kukunin mo lang yung verb be. Tsaka, pero careful kayo dito, ha? Halimbawa, karon ang researcher lang ang nakabutang diha, tapos researcher po diri. Dili na siya have. Mahimo na siyang has. Maski have pa na diha, kay studies man diri, has ni siya kung researcher lang. Di ba, farmer works? Sir. Agoy. Nagyapon si farmer works, ayun nyo kalimte. Okay, so mao na siyang have na siya diha. Any question sa number 1? Kaya atong hinay-nayon kung medyo talagang mahirap. Anak pa na niya, basta sa umpisa, limurag lisod-lisod. Pero kadugayan anak, sus. Ha? Di ba, Claude, no? Anak na siya basta first shot, pait pa. Ayun, sir. pero pag ma-heater na, ay, mangita pa. Okay. Number 2 na ta. Are you okay? Let's proceed to number 2. Number 2, scientists find the idea of black holes mystifying. Find. Nganong find man siya kay S, scientist, daghan. The idea of black holes mystifying. Okay? Do not focus on the words na ginapanggamit diri, ha. Focus lang ta sa construction nga tama. Okay? Scientists find the idea of black holes mystifying. Again, what are you going to do in order to know that is it in passive or active? Unang-una, ano nga tingnan natin? Yung action. Ha? Action. Anong action word dyan? Find. Find. Find, sir. Oo. So, karon, sino ang gumagawa ng action? Yun ang doer. Scientist. Scientist. Gani siya, ang doer. So, enough na siya nga clue. No? Enough na siya na magbibigay sa inyo ng idea kung ano ang sentence natin, active ba siya or passive. Kasi dito sa active, ang doer nasa unahan. Ha? So, ano siya ngayon? Active, sir. Very good. Active. Ingon ana lang ka sayon. Ha? Maski unsang butang mahimo na siyang lisod kung una-unaon imong lisod. So, we have here, active na siya. So, ano ang scientist, ito ang doer kasi siyang gumagawa ng action na find. Ano ang i-find niya? Ang Idea of black holes, sir. idea of black holes. Ito yung receiver. Okay. So, this is very important that you need to identify first the doer plus the verb or the action and then the receiver so that by the time that you are going to transform the sentence into the otherwise, then
Mas madali na lang sa inyo. Okay, i-transform natin into passive. Gamitin natin itong receiver plus verb be plus past participle plus doer. Okay. Again, gusto ko lang i-emphasize that baka some of you were not able to attend the last meeting. Sabihin, sir, nga nung namay kung anak passive active. Kasi sa kahit anong pag-uusapan natin, kahit sa Filipino pa o sa Bisaya pa, mayroon tayong sa ating sentence, mayroon part doon kung anong ini-emphasize natin. Sa active, ang ini-emphasize natin dito, yung scientist na gumagawa ng aksyon. Sa passive naman, yung ginawa niya na aksyon, yun ang ini-emphasize. Okay? Binibigyan ng diin, kumbaga. So, let's go to conversion active to into passive. Anong mauna daw? Receiver. So, unahin natin itong receiver. Holes. The idea of black holes. Black holes ay yung mga sa scientific na discoveries nila about yung mga malalaking sa lalong-lalo sa outer space. Okay? The idea of black holes. Tapos plus verb be. Ano kaya ang verb be ng find? Kasi find siya present tense. Tapos idea is singular. Ala, basi maingon mo nga black holes daghan nga bangag. Dili oy, daghan siya bangag pero isa lang ang idea. Di ba? I know what you are thinking. Okay. What's Ben? O sige, nakatawa ni mo diya, Ben. Ang idea o ang black hole? Uy, katawa. Okay. So, the idea of black holes, idea ang atong subject diha. So, anong verb, anong linking verb? Or verb be? Verb be or linking verb, ha? Is, are, was, were, will be, shall be, has been, have been. Ana, pili mo diha. Masa man? Present tense man siya. So, mapili lang mo sa is o are. Masa may butang na is or are? Is. Nga nang is man. Are. Is kay kuan naman. Is a black hole. Ideas man ang idea man kuan man pilar man ang kuan. Kuyawag yun, Revin, no? Very good. It's correct. Urot na akong bilib ka, Raven, ba? Suya na yung nabilin. Tik lang. The idea of black holes. Idea nga ang subject. It was correct. Idea ang subject, hindi yung holes. Kaya ayaw ni Raven ang holes. The idea of black holes. Idea is singular. So, is. Past participle ng find. Ano ang past participle ng find? Found. Found. Very good. Found. So, di ba sabi ko kanina, maskuti ang passive, no? Maskuti. Found. By. By na siya. Diretso na lang, sumpay na lang ang doer. Scientist. Tapos isumpay na yung kakapin. Mystifying. Tama na po? Kisa na po yung nakatama. Ayaw ka bala ka kaysa formero lang na siya marag confusing. Later on, maanad na mo na examples na dagan. Number 3. Sulti lang if am I doing or talking fast. Huwag na pa may pangutana. Pwede ba nato inay-inayon? Okay. Number 3. Kaning number 3, dahil na kayo, kung saan manggod niya akong mga example nga gipangkuha nga puro man ni black holes. The idea pare-pareha sa number 2. Was initiated by Albert Einstein. Okay.
The idea of black holes was initiated by Albert Einstein. Kailan man siguro mo kay Albert, di ba? Einstein, Albert? Silingan na mo. Silingan ninyo. Ambot mo na sir, baligyag balot siguro ito sa mga. Okay, the idea of black holes was initiated by Albert Einstein. Kung sa ganitong first step, tanawon ang action word. Ang action word was initiated. Sino ang nag-initiate? Albert Einstein. Albert. Si Albert, kasilingan nila ni Mark, si Nisa, ingon siya. Okay. So, nagbalot. No. Si Albert ang nag-initiate. So, therefore, si Albert ang doer. So, since the doer is found dito sa dulo ng sentence, ano siya ngayon? Active or passive? Passive. Very good. Passive. O, di ba? Nagkadagan ng example, nagkasayon na siya ng kasayon. Kaya practice lang lagi ng kinanglan. No? Passive siya. So, imo na to siyang active. So, sa active, dali lang siya. Tulo lang ang imong i-consider doer, verb, receiver. Sige daw. Kamu na po. Albert Einstein was Sige, Fred. Kisa una. Kisa itong isa. Einstein was Si princess. Sige. Si princess muna. Albert Einstein was initiated the idea of black holes. Ano nga yung verb lang tayo, wala tayong verb wala tayong linking verb. Albert Einstein was Walang verb Tanggalin ang verb Einstein initiated. Initiated lang. Kayo, diri lang man ang verb sa passive. Pag abot sa active, tanggalo na nimo siya. Albert Einstein initiated the idea. Uy, nalahi naman si Princess. Is Mark naman din Okay. Initiated. Padayon, Mark. The idea of black holes. Okay. The idea of Black holes. Okay. Abi na ako si Reven lang ganan sa black holes. Appeal po day. Black holes. Appeal po day si Mark. Okay. Albert Einstein initiated. Doer plus verb plus receiver. Receiver. Number 4. Tama ko sa number 3. Pink holes na doon sir. Pink holes. Sige, can you give an example of using pink holes? The idea of pink holes Ayaw was na. initiated Ayaw na. Baka you're going, by Jerry we'll be going wrong. Okay. So number 4. The behavior. Sa napod ni Mark, the behavior of black holes, gilit na, oy. The behavior of any species is largely determined by its habitats. Sige lang, kaya ang sunod ani na topic ninyo medyo para lang kayo naglalaro-laro, no? Because paragraph composition lang siya, i-eliminate nyo lang ang walay labot sa paragraph o i-identify nyo lang ang main topic sa isa ka paragraph. So those questions were being taken from the civil service itself na examination para masanay kayo kung anong nature ng civil service exams. Okay. The behavior of any species is largely determined by its habitat. Okay. Who will identify what voice is that sentence belongs? Passive. Active. Active. Passive sir. Passive. Passive. Passive Sheila. Bakit passive siya?
Kasi yung door nasa dulo pa. Ano palang dulo niyan? Ano pala ang doer niyan? By habitat. Habitat. Do you agree? Si Reven, tubag man si Reven. Do you agree rin? Tama to? Passive Siguro, daw sir. siya? Ako ba lang? Yung kagani passive. Wala, Asa sir. naman ang uban? Hindi naman mo apil-apil ang uban. Anybody can, please try to participate para may bawaan nato kung nakasabot pa mo or you're still confused. Passive, sir. Kani. Siya, sir. Peter Napol pa. Sige, Passive, diba? sir. Sige. Passive. Ha? Passive. Passive siya, Claude. Nga naman, passive siya, Sir Claude. Nagunang man ang receiver. Nagunang man ang receiver, sir. Kaya ang action na to, is determined. No? Sir. Yes, sir. Okay. Ang ingon na para makabalo mo tubaga, mangutana mo sa inyong sarili tapos kamura po itubag ha para may bawaan ninyo. Ang action is bahalag walang largely is determined. So kinsa ang nagdetermine mao nang doer. Unsa iyang gidetermine, that is the receiver. So tama kanyong tubag. So ang action na to determine. Kinsa ang nagdetermine? Ang habitat. Habitat. Okay. Unsa ang gidetermine sa habitat? Ang behavior sa species. Okay? Oy. Out na sila. Okay. So therefore, this is passive. Mas dali na siya i-transform into active. Sige daw. How na bitaw mo? Hindi mo naglisod, no? It's habitat. Pwede man na siya lahion. Pwede man na siya, it's habitat, hindi siya was. Determine lang, sir. Or large Habitat. Basta siya nga-determine. May AD o anak lang siya o may S siya or D? May D. May E. Nasa D, sir. Nasa D. May D. Nga nung may D man siya, nga is man na siya present tense. Kung was siya, dapat, Determines. kung was na ha, buta ng was na diha, may mauning dapat gamiton. Pero kung dili man siya was, is man. So, wala siya. Determine lang. So wala ko na to ni. Tama na siya? Yes, sir. Kulang pa na. Kulang pa na siya. Unsa pa'y kulang ana? Determine. Kulang pa. Determines. Determines. Okay, determines. Gano man. Present tense tapos singular. Okay? Kung habitats na siya, farmer's work. Nya kani kay farmer lang man siya, habitat. Agoy, ikalimtan na rin si farmer. Habitat determines. Determine. Dagan mo i-consider na mo na nakakandiha. Determines the Behavior. or pwede na rin utang niyo ang largely, pwede po na siya wala. Okay? Pwede na, habitat largely determines or pwede na po wala, pwede na po na pero para di mo ma-confuse, kumpituhin na lang. Habitat largely determines the behavior of any species. Sige lang. Number 5, pabitaw ta. Okay. Medyo nasabtan na or medyo na-identify na niyo asa mo banda maglibog pa usahay. Ma-confuse pa usahay. Sige lang. Hanggang matapos tayo sa number 10 dito, I'm sure na medyo maintindihan nyo na ng konti. Anong marami? Okay, number 5. Kitsa man itong sa man yung mga chat niyo dire ha. Dahil lang. Kung naamoy, dili mo kakon. Nagana eh. Lagi. Suko na si Peter Paul. Okay, number 5. Rainforest. Oy. Rainforest represent
huge masses of vegetation. Huge masses of photosynthetic vegetation. Vegetation na lang, ha? Para mas madali. Rainforests represent huge masses of vegetation. Bakit siya bakit represent lang dyan? Kasi forests, farmers work. So forests represent. Okay. I will always remind you of farmer works, farmers work. Now, rainforests represent huge masses of vegetation. Unsay action na diya? Represent, sir. Very good. So represent. Now, try to ask yourself, who represent and what is being represented? Masses of vegetation. Ang nag-represent ang Vegetation. Rainforest. 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 So therefore siya ang doer. Yeah. Ang iyang i-represent huge masses of vegetation. So this is the receiver. So transform na ta, passive na po. Active man eh. Sige daw. Unahan ninyo ang receiver. Huge masses of vegetation. At sa sunod, what will happen to represent? Mga past tense na siya, sir. Hindi. Receiver plus verb be. So, saan tayo mag-base ng verb be natin? Dito, represent. Ang represent dito is not past tense. So, therefore, magpili mo diya sa is ug are. Kung past tense gana siya, kung represented ang naadiri, magpili mo between was and were. Ano lang. So, huge masses of vegetation. Is or are? Represent Or, is Anong is man, Sir Peter? kay vegetation lang man sir, di man siya vegetation. Balik ta sa farmers work, ha? Unsa ginaisgutan diha? huge masses. Huge masses. Perting daghana. R sa R. Ang perting daghana ba? Isa lang mo daghan. Are na sa sir kay huge masses. Okay. Kung vegetation lang siya, tama to si Sir Peter, no? So, kaya lang, masses. Perting daghana yun siguro. So, huge masses of vegetation are. Are. Tapos verb up. Past participle ng represent. Butahan lang ni mong ed. Represented. Tapos by rainforest. Rainforest. Okay. Hanggang dyan lang muna because I want to talk to you regarding this one. Tell me honestly, did you find this a little bit confusing or medyo mahirap siya? Medyo Yes, sir. Okay. Now you listen. Now you listen. I will not include this in your examination. Okay? Now, bakit ko lang siya i-discuss para may idea kayo of what is active and passive. Kung sa Pilipino nyo pa yan, kakaraniwan at di karaniwang pangungusap. Okay? Ang passive dito, ang active dito, ang bata ay tumatakbo. Yan ang active. Tumatakbo ang bata. Yan ang passive. Okay? My point of discussion, dear boys, or this property of verb is for you to identify na pag nagsasalita pala tayo, although pariya ang idea natin, ang technical idea ng sinasabi natin, pero ang point of emphasis ay iba. Ang bata ay tumatakbo. Ang ini-emphasize natin doon, ang bata. Tumatakbo ang bata. Ang ini-emphasize natin doon, ang action niya na tumatakbo siya. Did you get what I mean? Yes, sir. Okay. By the way, the remaining numbers 6, 7, 8,
9, and 10. Unsa man eh? Ansila ninyo? Pwede, sir. When will be meeting again? Monday. Tapos ako pwede, ha? This week. Sa Friday pwede mo? Ay, wala di. Ay, kay Friday Ano? night. Friday night maguna si Sir Claude God, no? Friday night niya, 15 ba yun? Agoy. Pwede, sir. Ha? Pwede. Oh, pwede. Kaya 15 man, unta. Di ba, kwan? Di mo buyagan. Okay, so ganito. Try to answer the 6 to 10. Sa scratch lang ninyo, I'll be giving you the right answers before we will discuss the next topic. Okay lang? Okay lang. Yes. Ang point ko dito is hindi naman sa kasi kung kung talagang papahirapan natin, ibibigyan ko kayo ng examination nito. Kaya lang based on my experience also, when I was in high school, this was not being emphasized well by my teacher. Pagdating ko ng college, medyo mahirap kasi magulo. Marami kang i-consider dito, lalo na yung passive. So ang sa akin lang is you have already your idea of what is active, what is passive, and how to transform or to convert one sentence into the otherwise or into another form. Yon. So next meeting on Monday, no? Monday? Okay. On Monday, try to get ready of this 6 to 10 na answer ninyo. Okay? Unang-una, try to identify first the sentence. Ano siya? Active siya or passive? Practice naman ito. Ha? Sabi ko nga sa inyo, wala kayong exam nito eh. So, don't you worry or don't hesitate to or don't deny yourself of practicing. Kasi sa inyo lang din yan. Bahala na gud mali. Basta importante nag-try. Di man ta kabalo kung asa pag yun kusog, asa tawa kabalo kung di ka ma-practice. Okay. And then, before Monday, on Friday, I'll be posting the next topic for discussion. Kanisya medyo malingaw mo aning topic. Okay. Kay numdum pa mo sa mga logical nga forms of paragraph. Sa logic, gani, na? Pahingarin nga. All girls are pretty. Okay. Genevieve has all pretty girls are beautiful. Okay. Genevieve is pretty. Sana all. Therefore, ingon ana. Nauna sa mga Dagan. grade 12. Okay, di na kayo siya kanang mangita pa mo kung sa mga form sa verb diha o ano. So, and then after that, we will proceed immediately to your public speaking. Uy, Yay! Sige lang, kahit tanang topic nato dili ini siya para ingunon nga i-testa mo or sa ba palisdan. No, this is all about learning and practicing. Kay ang atong tumong diri is things that you are going to use in your future career. Yun ang pinaka-importante na i-focus natin sa discussion. Tay labutan ng mga ubandi nga di magamit pagpanrabaho pohon. Okay, sa screenshot for your attendance. So okay lang yan. Nandiyan ang yung mga apelyido, pangalan sa screen. But if you want your handsome face and pretty faces to be recognized, you may open your video. Di sila pakita sa ilang mga gwapang naong. Okay, mag-screenshot ako ha. 1, 2, 3. Okay na. So, thank you for your attendance. Thank you for your participation. So, thank you so much and keep safe always. Good night, everyone. thank you, sir. See you on Monday. Thank you, So, sir. if you will continue to practice and then medyo nahirapan kayo, you can PM me, no? Kay I'm sorry kung sometimes mag-PM mo sa ko nga di ko dayon katubag tungkol sa kadagan. Tungkol sa kadagan. Gikan pa sa high school na, pa diploma. O sige lang,
We will try to accommodate you kung as much as I can. Okay? Once again, bye-bye. Bye, sir. Bye-bye, sir. Thank you, sir. So, umano na ko ning Kids Paint. Mabot na 1 hour. Naman tay error gaganihan no. So, nag-cut kog pila ka seconds. So, expected na more than 1 hour ni siya na oras in real life. Although, ni-cut tag pila ka seconds. Ang orasan diri sa kuang cellphone, lapas nig alas 6, 3. Expected na siya. Panagsa na lang ning Samsung Kids Paint na to, guys. At least na atay ma-create. That's interesting.
nag-Mercury stationary na, so di na ko ramdam ang presence sa Mercury retrograde energy. Feel na ko, nanghihina na ko sa side sa communication. I'm feeling sorry to myself kasi wala kay ko nahimo nga major changes during Mercury stationary and Mercury retrograde. I became passive. Wala ko'y mahimo kay morning realidad na to karon. Stay safe. Tungod aning COVID-19. Saon na to pag meet up aning uban na may wala man. Nangataan ni karon guys. I'm feeling sorry to myself. Di dito 5:03 PM start ato ganiha. Na siguro sa mga 5:02. So mula pas tag 6:02 PM karon okay lang na siya. I'm doing something positive. Ay masig di na to permentihon ng kids paint making. Kay struggle sa kuha mag-upload ning mga pictures, videos. Napamantay next na to na klase. Nya pa alas 7. Antod alas 9. Feeling lagi na ako mag-oral recitation na naman. Struggle is real. Bala na kay basta honest na ko, wala na ako nag-cheat sa exam namo sa CC 101. So, expect ko magkamali-mali ko. Wala man ako i-memorize akong answer. Okay na na. Ako lagi ning ayohon next time. Pero although ugma naman ang mo ang exam sa pre-finals, murag nagkamanhid-manhid man lang among teacher. Namanhid sad mi sa mo. Wala na tayo oras, guys. Apit na mahuman. Here we go. Okay, by the way, thank you for watching. I love you all.